Assalamu alaikum. Let's try this recipe of chicken piaparan without palapa. Ingredients: 2 kilograms chicken, onion, garlic, ginger, spring onion, bell pepper, black pepper, salt, turmeric powder, chicken cube, fish sauce, bay leaf, coconut milk, and shredded coconut. So after magpainit ng mantika, una nating igisa ang ating bawang, sibuyas. Sumunod ang ginger. After maggisa ng mga lamas, sunod naman natin ang ating manok. So iba pa rin talaga yung may palapa na piaparan. Sa area kasi namin, ang hirap makahanap ng palapa. Kung hindi ka pa makakapunta ng Quiapo, hindi ka makakabili ng palapa. So pwede na natin dito isunod ang ating bell pepper. Pagkatapos ng bell pepper, isunod na natin ang ating turmeric powder. Halu-haluin lang ng maigi. At pakuluan hanggang sa lumabas ang katas ng manok. So nilagyan ko na rin dyan ng asin at paminta, pati na rin ng bay leaf. So after kumulo, pwede mo nang ilagay ang pangalawang gata. Halu-haluin at pakuluan natin. So sa pangalawang gata, pwede mo dyan lagyan ng tubig. So, depende sa'yo kung gusto mo maraming tubig or onti lang na sabaw. Sinama ko na rin pala dyan ang chicken dark cubes. Pampadagdag lasa na din sa sabaw. Nilagay ko na din pala dyan ang spring onion, pati ang ating asin, para magkaroon ng lasa ang ating sabaw. So, halu-haluin lang ng mabuti. So, i-check nyo lang kung tama lang ba ang alat ng ating sabaw. So, papakuluan natin yan para sa susunod na gata. So, after niya kumulo, tatanggalin lang natin yung mga namuo dyan. Isusunod na natin ang unang gata. So, yan na yung panghuli. Hahaluin lang din ulit at papakuluan. So kumulo na ang sabaw ng ating piaparan na manok. So ibig sabihin, pwede na tayo magkusik sa papar. So same process lang sa unang paggisa natin. Inuna natin ang bawang at sibuyas. Sinali ko na dyan ang ating bell pepper. Pagkatapos niyan ay isusunod na natin ang ating niyog or ang ating papar. Pagkatapos niyan ay pwede mo na ilagay ang ating turmeric powder. At pwede mo na din lagyan ng asin para magkaroon ng lasa ang ating papar. So, halu-haluin lang. Huwag masyadong lakasan ng ating apoy para maiwasan ang pagsunog ng ating papar. So, isasabay na din natin dyan ang ating spring onion. So, gisa-gisahin lang. Pagkatapos niyan ay pwede na natin ilagay ang ating manok na galing sa ating sabaw. So kung gusto natin na ating piaparan na manok ay medyo mamasa-masa, pwede mo siyang lagyan ng sabaw. So depende sa'yo kung gaano siya kabasa. Or kung ayaw mo naman, onting sabaw lang ang ilagay. So umabot ka dito sa video na to, ito na ang ating piaparan na manok na walang palapa.
Shukran, maraming salamat sa panonood.